hanggang Friday nga mga Desai, at Friday na, wala pa rin yung mga amo ko, yung palagi kong nakakasama rito, at ang nandiyan lang yung employer ko na mamaya-maya nga lang ay aalis na naman at mag-isa na lang So ako ayun dito. na nga, nung Monday pala ay naglinis na ako ng naglinis dito sa buong kabahayan nitong amo ko. At sa sobrang boring ko nga ay Monday pa lang ay tinapos ko na lahat na mga gawain ko kasi sobrang dali lang naman ang trabaho ko dito pag sa loob ng bahay. Pangkalahatan nga ay 7 lahat ang amo ko at pang-8 nga ako. 2 matanda at yung anak ng 2 matanda ay parehong lalaki at yung asawa naman ng isang lalaki ay amo ko na siyang nagpapasahod sa akin at may 2 din siyang anak na inaalagaan ko pero hindi ko naman talaga inaalagaan kasi nandyan yung lola kaya siya yung nag-aalaga. Main duties ko sa bahay na to ay ang maglinis ng buong bahay at maghatid ng alaga ko tapos ang magsusundo naman ay yung lolo niya. 3 palapag itong bahay na tinitirahan ko pero halos isang oras lang ay tapos ko na yung gawain ko sa loob ng bahay. Pero kung tutuusin naman talaga ay wala pang kalahating oras ay tapos ko na ang trabaho kasi sobrang linis naman ang bahay na to at hindi naman pasukin ang alikabok kasi nga kulob na kulob. At yung mga bata naman na nakatira dito ay hindi pala kalat kaya naman lagi lang silang nasa kwarto or nanonood lang or nag-games lang sa mga cellphone nila. At sa mga ugali naman ng amo ko, yung 2 matanda ay yung isang matandang lalaki ay sobrang bait at wala akong masabi. At dito naman sa matanda ko na laging kasama ay okay lang din naman ang ugali niya at kayang-kaya naman pakisamahan, hindi tulad nung una sobrang nahihirapan ako kasi panay dada niya ng dada. At sa anak niya naman lalaki at asawa nitong babae na nagpapasahod sa akin ay sobrang bait at kung may gugustuhin man ako na maging amo ay sila pa rin talaga ang pipiliin ko. Sobrang bait as in hindi sila nagagalit kahit na may nagagawa pa akong kamalian sa buhay, charis. At sa isa namang lalaki na binata rito na kasama namin na anak ni Tanda ay halos hindi ko na rin nga nakikita kasi 8 AM na alis na siya tapos 10 to 11 PM naman ang uwi niya. Minsan hindi rin siya nauwi. At sa nakikita ko naman na ugali niya ay pagkadating niya nga ay diretso na agad siya sa kwarto niya at nanonood na. At tuwing may bisita nga kami tapos kamag-anak pa ni Tandang babae ay sobrang babait nila. Wala rin ako masabi sa mga ugali nila. Tapos tinutulungan nila ako, parang hindi nila ako tinuturing na cheche or katulong dito sa bahay na to. At pag sa side naman ni Tandang lalaki ang bisita namin dito ay mas sobra pa ang bait talaga. Pag tinatawag ako or malakas na yung boses ng pagtawag sa akin ng amo kong matandang babae ay pinapalapit niya ako at pinapaupo sa tabi nila. Minsan niyayakap din ako pag dumadating yung matandang babae na nanay ng matandang lalaki. At syempre sa buhay, hindi talaga ibinibigay lahat ng mga gusto mo or pangangailangan mo. Kasi meron pa rin na hindi perfecto. Nobody's perfect, ika nga. Kasi yung 2 bata, ang pinakasakit ko ng ulo dito sa bahay na to. Kaya naman kahit ganon at ganon pa man ang mga pangyayari or stress sa buhay natin, ay ipagpasalamat pa rin natin ng marami. Kasi kahit na stress tayo sa pang-araw-araw na buhay, ay nalalagpasan pa rin natin ang pamumuhay natin dito sa Hong Kong. Yan lang, thank you.